Hello, Wonder VAs! My name is Mark Sanchez and I'm a virtual assistant from Vein Philippines. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang productivity tool na magagamit natin personally and pagka nag-virtual assistant na tayo. So, in this channel, tuturuan namin kayo ng mga tips and tricks, also ng mga tools na nagagamit ng isang virtual assistant. So, stay tuned na kayo sa aming channel. Kung di pa kayo nakasubscribe, make sure na nakasubscribe kayo and nakafollow kayo. And please make sure na naka-hit yung notification bell para updated kayo sa mga ilalabas naming mga tutorial videos. So, tara! So, in this video, pag-uusapan nga natin ang Notion. So, yung Notion, isa siyang productivity tool kung saan pwede nating ilagay yung mga goals, yung mga plans, personally, and kapag may client na tayo as a virtual assistant. So, personally, pwede natin ilagay dito yung mga goals natin. Mission and vision, pwede natin ilagay dito yon. Kung ano ba yung plano natin, kung nasusunod ba natin yon. Then, kung may client na tayo as a virtual assistant, pwede natin gamitin tong Notion sa pagde-delegate ng task. Same as makikita yung mga to-do list, yung mga task na kailangan gawin. Kung meron bang deadline na kailangan tapusin. So, same as Asana. Katulad ng nakaraang video natin, kung hindi pa napapanood yun, punta ka sa playlist natin, Guide on How to Become a Virtual Assistant. Nandun lahat ng aming tutorial videos, just to make sure na napanood mo na yon. So, pwede natin gamitin yung Notion. So, broad to, and maganda to, na para ka may planner, para ka may whiteboard, blackboard, kung saan pwede mong isulat yung vision board mo. Yan. So, ganun kaganda yung Notion. So, ituturo ko sa inyo and stay tuned lang kayo dito sa aming video para malaman nyo lahat. Okay? So, the first thing you need to do is punta ka sa inyong browser, either Google Chrome or Safari man yan. Pero mas maganda kung Google Chrome. And then, type nyo lang is notion.so and then ito yung lalabas. So, ganito yung lalabas. Kung wala ka pang account, pero sure ako wala ka pang account, kasi nga, bago ka pa lang, punta ka sa inyong, pwede ka mag-sign up through your Gmail. Tulad ko, wala pa akong account, so gagawa tayo ng ating account. So, ayan, gumagawa tayo ng account. Gamit ko yung personal email ko, pero this is for tutorial purposes only. So, meron dito nakalagay, how are you planning to use Notion? So, ito nga yung sabi ko, pwede mo siyang gamitin sa team mo, sa team ng client mo, or ikaw yung ikaw yung may-ari ng business, pwede mong gamitin to para sa iyong team. Or pag-join mo lang naman sa team nila, pwede ka nilang bigyan ng access sa Notion nila. So, pwede mong gamitin yon. So, pwede mo rin gamitin siya as personal use. Ayan. And then, for school, sa mga students. Pero, since as a virtual assistant yung ituturo ko sa inyo, gagamitin natin yung for my team. So, for my team, continue lang. So, lagay mo dito kung ano man yung tinatanong niya. What kind of work you do. For example, ano ka, human resources. Ayan, pwede yan. For example lang to guys, Continue. So, tatanungin ka kung anong team nyo. For example, Vein Philippines. Use icon. Oops. Green heart kasi Vein tayo. And then, mayroong mag-email sa inyo yan, notification na okay na kayo. So, guys, ito na yung next. Invite teammates. So, kung meron ka ng teammates, tulad nga nung sabi ko kanina, kung bago ka pa lang, ikaw yung i-invite nila rito. But, kapag meron ka ng client and gumagamit na kayo ng Notion, at ikaw yung naatasan na gumawa ng Notion, sasendan mo lang sila ng invite. Yan. So, since wala akong member pa, so, take me to Notion muna tayo. But, kapag meron na kayong team members, nalagay nyo lang dito email address nila, or i-copy nyo lang yung link na yon and then i-send nyo sa kanila. Then, madadirect na sila dito sa inyong
Notion dashboard. So guys, ayan. Yan yung sinasabi ko kanina na parang vision board, blackboard, or whatsoever man yan. Kung saan makikita mo yung goal, yung plans, yung mission and vision mo, pwede mo ilagay dyan. So ayan, so ngayon ituturo ko sa inyo yung mga possible na gamitin nyo as a virtual assistant, okay? So turo ko muna to. So search, for example, meron na kayong project, meron na kayong pages, meron na kayong kung ano man yung ilalagay nyo dito, nakalagay nyo dito. Pwede mo siyang i-search dito. Yan. Okay. Fame. Philippines. Yan. For example na lang, ano. So, lahat ng may Vim Philippines, makikita mo dyan. Okay? And then, updates. Kung may update si Notion, makikita mo dito. Kung meron mang update yung team members mo, makikita mo dito. For example, ako, na-complete ko na yung ganitong task. Magdo-notif dito siya. Yan. So, lahat ng mention sa'yo or mention sa teammate mo, makikita mo rin dito. So, settings and members. So, dito, settings. Ito yung email ko, my account. Kung gusto kong burahin to, delete my account lang. Kung gusto mong baguhin yung name mo, preferred name mo, pwede. Password, email, pwede. Gusto mo lagyan ng two-step verification or authentic verification, pwede. Then sa settings pa, pwede mong baguhin yan. Gawin natin yung team natin is dark. Or kung night mode or day mode man yung laptop mo or yung desktop mo or phone mo, pwede sa phone to, magbabago siya. Yan. Kung pagbukas mo ng Notion, ano yung gusto mo makita, last visited page ba or yung new page ba, yan. So, madali lang ang settings na to. Then notification, kung ano yung notification na gusto mong ma-receive. My connection, so ito yung isa sa mga important na pwede nating magamit. So, dito, makikita mo dito yung mga pwede nating i-connect. So, pwede nating i-connect dito yung mga tulad ng Asana. Nakalink siya ngayon sa ating Notion. Yung Zoom, pwede. Yung Figma, pwede. Yung Google Drive natin, pwede. Kung meron tayong mga link na kailangan gamitin, ganun, pwede natin ilagay dito. Yan. So, marami pang iba na pwede natin magamit. So, language and religion. For example, may client ka na taga ibang language. For example na lang, taga Brazil. Portuguese ang gamit yung language doon. So, yan. Pwede mo yan. So, settings naman. Ito yung domain natin. Ito yung nakikita natin dito. Yan. Pwede natin ibaguhin din yan. So, pwede natin i-delete yung workspace natin. So, yung workspace natin, yung itong mismong account na to. Okay? Yung mismong ginawa natin na team account. Or team space. So, kung gusto mo magdagdag ng bagong team, or ng team space, yan, dagdag ka lang dyan. Kung anong name nung ilalagay mong team, pwede yan. So, members. For example, padami na kayo ng padami. So, add members ka lang dito. Or, copy mo yung, lagay mo dito email ad nila. Or, copy mo yung link na to. Send mo sa kanila. And then, upgrade. Siyempre, wala nang free sa mundo. So, kung gusto mo na mas maganda na version nito, so kailangan mo mag-upgrade sa kanila. So, ang bayad niya ay $18 per month per member kung naka-business plan. Pero, ngayon, libre to. But, limited lang yung magagamit natin na access na features ni Notion. But, pwede na to as a beginner or for personal use, pwede naman na yung free. So, kahit di ka na mag-upgrade, okay na yan. And then, security. Okay. And then, itong connections, yan, pwede natin ilagay diyan. And then, yung import. For example, meron tayong import na documents, pwede natin ilagay dito sa Notion. Yun. So, that's the settings. So, guys, yung ginawa ko is hahapyaw lang. Pero, yun na yung pinaka-fundamentals nun. So, ganun lang kadali and ganun lang ka-basic yung settings ng Notion.
And then, kung makikita nyo dito guys, ito yung team spaces natin. No? Ito yung team natin, Team Philippines. So, yung dito, meron tayong mga tinatawag na mga pages. So, yung pages na yan, maraming template yan. So, pwede tayong gumamit ng mga project. Yan, tulad ng sabi ko. Yung template na to, pwede nyo gamitin kung gusto nyo gumawa ng to-do list nyo. Like this. Okay? So, may task. Kung ano pa lang nung task name. Nung name nung task. So, yun nga, task name. And then yung assignee. Kung kailan yung due. So, parang sa Asana, di ba? May ganito din. And then, project and task. So, kung ano man yung project nyo na kailangan tapusin, pwede ilagay dito yun. So, yung process nung task nyo, kung done na ba, kung in progress pa lang, or hindi pa nagagawa, pwede rin dito yan. So, parang sa Asana, guys, diba, yung tinuro ko nung nakaraang video. Marami kang template na pwedeng gamitin dito. So, ito guys, template, pero pwede ka rin gumawa ng sarili mong template. So, ganun kaganda yung Asana. So, pwede kang gumawa ng template, or pwede kang gumamit ng mga templated na pages. So, wiki. So, pwede mo naman dito ilagay yung mga share all of your team important information. So, kumbaga, meron akong client, ginagamit namin tong Notion. For example, learnings namin. Kung alam ba, meron kami natutunan na bagong AI tools, ng mga learnings, kung ano man yung nagagamit namin na para mapabilis yung trabaho namin, nilalagay namin dito sa wiki na to. Okay? Then, meetings. For example, meron na kayong team, kasama ka na sa team nila, pwede mo ilagay dito yung weekly meeting. Makikita mo rin dito yan sa calendar nila. Yan, makikita mo, meron pala tayong meeting sa Monday. So, meron tayong weekly meeting every Monday. So, ganun lang, guys. And docs, ito yung kanina. For example, may ginawa ako na photo na creatives for the ads or sample sa creatives na pang video to get engagement. Pwede ko ilagay dito yon. Or meron akong ginawa na ad copy or sheet na data. Pwede ko ilagay dito yon. Pero ngayon, guys, ituturo ko sa inyo. Hindi pa pala tayo tapos. Meron pa mga private. So, itong private na to, guys, para sa'yo lang to. Ikaw lang ang makakakita nito. So, ayan. Okay? Kumbaga, sa loob ng workspace, meron kang sariling space. Meron kang sariling board mo. And then, ito yung mga sinasabi ko, guys. Yung mga template. Pwede kang gumamit ng kahit anong template dyan. Libre yan, guys. Libre yan. And then, syempre, accidenting nabura mo, pwede mong ibalik sa recycle bin. True recycle bin. So, guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pages or ng sarili nyong, ng ganito. So, for example, tulad na nga nung sabi ko kanina, mga learnings namin. So, virtual assistant learnings. So, guys, pwede kong gamitin to, di ba? So, kapag ka-empty pages to, ganyan lang ang makikita ko dyan. Parang notes lang. So, is my learning. Lagay mo dito, etc., etc., etc. Pero syempre, mas maganda kung gagamit tayo ng table. So, makita nyo rito, guys, may table tayo. No? And then, pwede natin ilagay dito yung mga meetings natin. Yan, ganyan. Yan. Pwede tayong gumamit ng mga template na ganito. Okay? So, didelete lang natin siya kasi gagawa tayo ng sariling atin. So, yun guys, for example, gagawa tayo ng sarili nating page. So, dito makikita nyo is gumawa ako ng learnings. And then, gagawa pa ako ng isang tab kung kailan ko natutunan or kailan ko na-discover yung learnings na yun.
Lagyan ko ng date. Ano pa ba? Pwede nating ilagay, for example, kung sino yung tao na yon. Di ba marami na nga kayong team. So, lagyan natin yung person. So, yan. So, gagawa lang ako ng learnings ko. For example, ang learnings ko is, I learn how to use Notion. Yan. Kung kailan ko na natutunan. And then, ako, yung nakatuto na. So, ayun guys. So on and so forth. Pwede mong gamitin, pwede mong dagdagan pa. Kung ano man yung preferred mo na gawin dito sa Notion. Since broad nga siya, marami siyang pwedeng gawin. Pwede kang gumawa ng to-do list mo dyan, guys. So, marami. Marami kang pwedeng gawin dito. So, nasa sa'yo na yon kung ano yung gagamitin mong preferences. So, tinuruan lang kita kung paano gamitin or paano mamamaximize yung potential ni Notion. So, ayun guys. So, ganun lang kasimple si Notion. So, kung meron ka ng client, dagdag learnings na naman to sa'yo as a virtual assistant. Kung nagsisimula ka pa lang, dagdag ano na naman to sa iyong resume. Dagdag skills na naman to. Siyempre, ang dami mo nang natututunan. Sanay ka na mag-Asana, sanay ka na mag-Zoom. Ngayon, sanay ka na mag-Notion. So, napakadami and napaka-flexible mo na pagdating sa iyong resume. So, ang dami mo nang alam, ang dami mo skills, di ba? So, ma-apply mo na yun kapag sabak mo sa totoong pag-virtual assistant, kapag may totoong client ka na. So, I hope guys, marami kayong natutunan dito sa video na to. Although mahaba yung naging video natin, pero I think sulit naman kasi siksik naman yung knowledge na at learnings na itinuro ko sa inyo. So, para updated kayo sa mga upcoming videos pa namin, guys, make sure nakasubscribe kayo sa aming channel, Work at Home by Vame. And also, guys, meron kaming TikTok and Facebook page. Follow nyo na rin sila. And kailangan naka-hit yung notification bell para updated kayo sa mga tutorial videos pa namin. So, ayun lang, guys. Thank you, Wonder VAs. Bye-bye!